That is your opinion, Secretary? Tanong naman ni De Lima kay Public Attorney's Office Chief Presida Acosta bakit nag-aabogado para sa drug lord ng bilibid ang PAO gayong dapat abogado sila ng mahihirap. Yang mga witnesses na yan na represented by your PAO lawyers, nagkwa-qualify po ba sila dun sa indigency test? Tanong ng senadora na uwi rin sa usapin sa pagdinig ng Kamara sa bilibid drug trade. Inusisa niya ang Public Attorney's Office at ang kanilang papel sa hearing. Who are you supposed to represent in that particular proceedings? I want to know. Gusto ko lang humaniguro na hindi tama yung nakakarating po sa akin na impormasyon na kayo daw po mismo ang nag-i-interview at nagre-rehearse ng mga witnesses na yon bago po sila hinaharap doon sa House hearing. I myself do not prepare any witness because I'm not their counsel. And PAO office is made by law, by Congress, so that any vacuum can be filled up whenever there's a need for a person, especially a witness testifying, does not have a counsel at that moment. So we are just filling up the vacuum whenever the witness wants to subscribe his affidavit. That's part of the law. Tanong pa ni Senator De Lima, bakit hindi unahin ng PAO ang mga mahihirap na kliyente? Preso po yung dalawa na yun eh. Kaya wala pong trabaho yun. Pagka nakakulong ang isang tao, wala kang income, our indigency test is based on income, net income, Your Honor. If you're a prisoner, you can be assisted by the public attorney's office without... Was there an honest-to-goodness assessment of that indigency test? Yes, ma'am. But I thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already... that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. In fact, the Honorable Secretary transferred them to NBI. Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Hindi po ako natutuwa na may namamatay. Pati BACC nung nag-argue po kami, patigil ang bitay. Pero ngayon, sorry, payag na po akong bumalik ang bitay. Para sa mga extra heinous crimes. Kung dati ay hindi payag sa parusang bitay sa mga gumagawa ng mabigat na krimen sa bansa, tila nagbago na ang ihip ng hangin ngayon para kay Public Attorney's Chief Presida Acosta. Sa isang press conference sa Manila Hotel kaninang umaga, sinabi ni Acosta na ang talamak na krimen na dulot ng droga ang nagpabago ng kanyang pananaw kaugnay sa capital punishment. Aniya, nakakabahala na kasi ang sitwasyon ng Pilipinas at kung di pa mahihinto ito, ay lalala pa ang nararanasan nating sigalot. Base sa datos ng PIDEA, lumalabas na 1.8 milyong Pilipino ang sangkot sa ilegal na droga at nasa edad 15 pataas ang mga gumagamit nito. Tila nakahanap naman ng kakampi ang PNP sa katauhan ni Acosta pagdating sa kanilang all-out war laban sa droga. Ani Acosta, suportado niya ang kampanya ng pambansang pulisya at kaisa siya nito sa kanilang anti-drug campaign. Ito ay kahit pa nasa halos 200 na ang napabalitang pinatay na suspected drug pushers at drug users sa bansa. Gate pa niya, panahon na para ibalik ang magandang imahe ng Pilipinas at dapat ay kilalanin ang pagsusumikap ng mga pulis kaugnay dito. Bakit sinisisi niyo yung pulis, buong PNP? Bakit sisisihin niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga scalawags, natatanggal, na awol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay, nandito sa plaza, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandun pa ako. Sabi ko, buhay, pinakain pa ng pulis. O yung sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng gyera laban sa droga. Bakit sinisisi niyo yung pulis, buong PNP? Bakit sisisihin niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga scalawags, natatanggal, na awol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay, nandito sa plaza, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandun pa ako. Sabi ko, buhay, pinakain pa ng pulis. O yung sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay
talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Senate Committee on Justice and Human Rights, chaired by Senator Laila De Lima, is now preparing the list of resource persons to be invited to the investigation on the extrajudicial killings of personalities involved in illegal drug operations. The probe aims to determine correct data on the alleged victims of the said extrajudicial killings. We will going to identify and showcase or highlight representative cases na sa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions. The Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Panfilo Lacson, is also set to conduct its investigations as a secondary committee. De Lima says she doesn't see any problem should there be a separate investigation by the two committees. Under the rules, pwedeng mag-joint hearing, pwedeng hindi. Whether or not it's joint or hiwalay, the rule is that mauuna muna, talagang magre-report sa body. Sa plenary would be the primary committee. De Lima targets to start the probe by the 2nd or 3rd week of August. I was surprised. You know, yung hindi ko akalain na he would do that. It's of course flattering. I think that's also a manifestation na wala talagang personalan. Sa opisyal na tala ng PNP, nasa 316 ang patay. 4,386 naman ang arestado, 141,310 naman ang sumuko. Ayon sa CHR, nasa 41 ngayon ang hawak nilang reklamo ng paglabag ng karapatang pantao kaugnay sa operasyon kontra droga. Magiging patas daw sila sa investigasyon. Hindi kami one-sided simply because we should really understand that the CHR is an independent constitutional body. Wala po kaming pinapanigan. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Your country, I am my country. Ibalik na ang parusang bitay. Wala nang takot itong mga kriminal sa paggawa ng krimen. Kasi nakikita nila na madali nilang lusutan. Madali nilang takasan itong krimen. Pero sabi ko nga, walang kriminal, kahit na gaano ka walang hiya ito, na hindi siya matatakot kung merong Damocles sword na nakapatong sa ulo niya, na oras na gumawa siya ng krimen, ay merong parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanya. Biro mo, laboratorio na ng shabu ang tinayo sa Pilipinas. Pagkatapos, life imprisonment lang siya. At pagdating niya sa Bilibid Prison, parang nagbakasyon lang siya dahil meron siyang tagamasahe, sa kanya lahat ang amenities, ang cellphone, at continue pa rin yung kanilang illegal activities. Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Ang tao, at binigyan nila ito ng kaukulang parusa. Ang pinakamabigat na parusa under yung heinous crime law, yung death penalty nga. Meron naman kulatilya dun sa 1987 Constitution natin na unless there is a compelling reason, you can impose a death penalty. I will have to maybe convince Congress to create something like 30 criminal circuit courts to try drug cases only para mabilisan. And I will recommend to Congress the restoration of death penalty by hanging in public. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Ito hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says,
it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala noon, yung droga wala yan. I mean, they rape before, but bestial instincts. Dito, 1 year old, 3 months old, nire-rape, pinapatay, anak ka ng, tapos sabihin nila, wag yung death penalty kasi inhuman. Ano pa bang makita po ng human killing an 18-year-old child raping? Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta is hoping that the planned Senate inquiry on illegal drugs-related killings will be done fairly. The probe is being pushed by neophyte Senator Leila de Lima. This report. Yan lang aalamin natin. Lahat ba yan above board? We will going to identify and showcase or highlight representative cases na sa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions. I would want to come up with the proper legislation to address whatever gaps there are, whatever na mga excesses there are in those police operations. So bakit laging pulis ang may kasalanan? Tingnan mo na kung ano talaga ang sitwasyon, ang senaryo. Kung 20,000 plus, and uulitin ko, ang sumuko, buhay, ligtas, at tinulungan ng kapulisan, bakit mo ibibintang yung 100 sa pulis? That is your opinion, Secretary? Tanong naman ni De Lima kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, bakit nag-aabogado para sa drug lord ng bilibid ang PAO gayong dapat abogado sila ng mahihirap? Yang mga witnesses na yan, na represented by your PAO lawyers, nagkwa-qualify po ba sila dun sa indigency test? Tanong ng senadora na uwi rin sa usapin sa pagdinig ng Kamara sa bilibid drug trade. Inusisa niya ang Public Attorney's Office at ang kanilang papel sa hearing. Who are you supposed to represent in that particular proceedings? I want to know. I just want to, gusto ko lang humaniguro na hindi tama yung nakakarating po sa akin na impormasyon na kayo daw po mismo ang nag-i-interview at nagre-rehearse ng mga witnesses na yon bago po sila hinaharap doon sa House hearing. I myself do not prepare any witness because I'm not their counsel. And PAO office is made by law, by Congress, so that any vacuum can be filled up whenever there's a need for a person, especially a witness testifying, does not have a counsel at that moment. So we are just filling up the vacuum whenever the witness wants to subscribe his affidavit. That's part of the law. Tanong pa ni Senator De Lima, bakit hindi unahin ng PAO ang mga mahihirap na kliyente? Preso po yung dalawa na yun eh. Kaya wala pong trabaho yun. Pagka nakakulong ang isang tao, wala kang income, our indigency test is based on income, net income, Your Honor. If you're a prisoner, you can be assisted by the public attorney's office without... Was there an honest-to-goodness assessment of that indigency test? Yes, ma'am. But I thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already... that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. In fact, the Honorable Secretary transferred them to NBI. Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Hindi po ako natutuwa na may namamatay. Pati BACC no, nag-argue po kami, patigil ang bitay. Pero ngayon, sorry, payag na po akong bumalik ang bitay. Para sa mga extra heinous crimes. Kung dati ay hindi payag sa parusang bitay sa mga gumagawa ng mabigat na krimen sa bansa, tila nagbago na ang ihip ng hangin ngayon para kay Public Attorney's Chief Persida Acosta.
Sa isang press conference sa Manila Hotel kaninang umaga, sinabi ni Acosta na ang talamak na krimen na dulot ng droga ang nagpabago ng kanyang pananaw kaugnay sa capital punishment. Aniya, nakakabahala na kasi ang sitwasyon ng Pilipinas at kung di pa mahihinto ito, ay lalala pa ang nararanasan nating sigalot. Base sa datos ng PIDEA, lumalabas na 1.8 milyong Pilipino ang sangkot sa illegal na droga at nasa edad 15 pataas ang mga gumagamit nito. Tila nakahanap naman ng kakampi ang PNP sa katauhan ni Acosta pagdating sa kanilang all-out war laban sa droga. Ani Acosta, suportado niya ang kampanya ng pambansang pulisya at kaisa siya nito sa kanilang anti-drug campaign. Ito ay kahit pa nasa halos 200 na ang napabalitang pinatay na suspected drug pushers at drug users sa bansa. Gate pa niya, panahon na para ibalik ang magandang imahe ng Pilipinas at dapat ay kilalanin ang pagsusumikap ng mga pulis kaugnay dito. Bakit sinisisi niyo yung pulis, buong PNP? Bakit sisisihin niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga scalawags, natatanggal, naawol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay, nandito sa plaza, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandun pa ako. Sabi ko, buhay, pinakain pa ng pulis. O yung sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Bakit sinisisi niyo yung pulis, buong PNP? Bakit sisisihin niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga scalawags, natatanggal, naawol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay, nandito sa plaza, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandun pa ako. Sabi ko, buhay, pinakain pa ng pulis. O yung sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Senate Committee on Justice and Human Rights, chaired by Senator Laila De Lima, is now preparing the list of resource persons to be invited to the investigation on the extrajudicial killings of personalities involved in illegal drug operations. The probe aims to determine correct data on the alleged victims of the said extrajudicial killings. We will going to identify and showcase or highlight representative cases. Nasa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions. The Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Panfilo Lacson, is also set to conduct its investigations as a secondary committee. De Lima says she doesn't see any problem should there be a separate investigation by the two committees. Under the rules, pwedeng mag-joint hearing, pwedeng hindi. Whether or not it's joint or hiwalay, the rule is that mauuna muna, talagang magre-report sa body. Sa plenary would be the primary committee. De Lima targets to start the probe by the 2nd or 3rd week of August. I was surprised. You know, yung hindi ko akalain na he would do that. It's of course flattering. I think that's also a manifestation na wala talagang personalan. Sa opisyal na tala ng PNP, nasa 316 ang patay. 4,386 naman ang arestado, 141,310 naman ang sumuko. Ayon sa CHR, nasa 41 ngayon ang hawak nilang reklamo ng paglabag ng karapatang pantao kaugnay sa operasyon kontra droga. Magiging patas daw sila sa investigasyon. Hindi kami one-sided simply because we should really understand that the CHR is an independent constitutional body. Wala po kaming pinapanigan. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Your country, I am my country.
Ibalik na ang parusang bitay. Wala nang takot itong mga kriminal sa paggawa ng krimen kasi nakikita nila na madali nilang lusutan. Madali nilang takasan itong krimen. Pero sabi ko nga, walang kriminal, kahit na gaano kawalang hiya ito, na hindi siya matatakot kung merong Damocles sword na nakapatong sa ulo niya, na oras na gumawa siya ng krimen, ay merong parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanya. Biro mo, laboratorio na ng shabu ang tinayo sa Pilipinas, pagkatapos life imprisonment lang siya, at pagdating niya sa Bilibid Prison, parang nagbakasyon lang siya dahil meron siyang tagamasahe, sa kanya lahat ang amenities, ang cellphone, at continue pa rin yung kanilang illegal activities. Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Tao, at binigyan nila ito ng kaukulang parusa. Ang pinakamabigat na parusa under yung heinous crime law yung death penalty nga. Meron naman kulatilya dun sa 1987 Constitution natin na unless there is a compelling reason, you can impose a death penalty. I will have to maybe convince Congress to create something like 30 criminal circuit courts to try drug cases only para mabilisan. And I will recommend to Congress the restoration of death penalty by hanging in public. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Ito hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says, it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala noon, yung droga wala yan. I mean, they rape before, but bestial instincts. Dito, 1 year old, 3 months old, nire-rape, pinapatay, anak ka ng, tapos sabihin nila, wag yung death penalty kasi inhuman. Ano pa bang makita po inhuman killing an 18-year-old child raping? Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta is hoping that the planned Senate inquiry on illegal drugs-related killings will be done fairly. The probe is being pushed by neophyte Senator Leila de Lima. This report. Yan lang aalamin natin. Lahat ba yan above board? We will going to identify and showcase or highlight representative cases na sa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions. I would want to come up with the proper legislation to address whatever gaps there are, whatever na mga excesses there are in those police operations. So bakit laging pulis ang may kasalanan? Tingnan mo na kung ano talaga ang sitwasyon, ang senaryo. Kung 20,000 plus, and uulitin ko, ang sumuko, buhay, ligtas, at tinulungan ng kapulisan, bakit mo ibibintang yung 100 sa pulis? That is your opinion, Secretary? Tanong naman ni De Lima kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta bakit nag-aabogado para sa drug lord ng Bilibid ang PAO gayong dapat abogado sila ng mahihirap. Yang mga witnesses na yan na represented by your PAO lawyers, nagkwa-qualify po ba sila dun sa indigency test? Tanong ng senadora na uwi rin sa usapin sa pagdinig ng Kamara sa Bilibid drug trade. Inusisa niya ang Public Attorney's Office at ang kanilang papel sa hearing. Who are you supposed to represent in that particular proceedings? I want to know. I just want to, gusto ko lang humaniguro
na hindi tama yung nakakarating po sa akin na impormasyon, na kayo daw po mismo ang nag-i-interview at nagre-rehearse ng mga witnesses na yon bago po sila hinaharap doon sa House hearing. I myself do not prepare any witness because I'm not their counsel. And PAO office is made by law, by Congress, so that any vacuum can be filled up whenever there's a need for a person, especially a witness testifying, does not have a counsel at that moment. So we are just filling up the vacuum whenever the witness wants to subscribe his affidavit. That's part of the law. Tanong pa ni Senator De Lima, bakit hindi unahin ng PAO ang mga mahihirap na kliyente? Preso po yung dalawa na yun eh. Kaya wala pong trabaho yun. Pagka nakakulong ang isang tao, wala kang income, our indictment test is based on income, net income, Your Honor. If you're a prisoner, you can be assisted by the public attorney's office without... Was there an honest-to-goodness assessment of that indigency test? Yes, ma'am. But I thought these are the drug lords, or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already... that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. In fact, the Honorable Secretary transferred them to NBI. Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ng ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Hindi po ako natutuwa na may namamatay. Pati BACC nung nag-argue po kami, patigil ang bitay. Pero ngayon, sorry, payag na po akong bumalik ang bitay. Para sa mga extra heinous crimes. Kung dati ay hindi payag sa parusang bitay sa mga gumagawa ng mabigat na krimen sa bansa, tila nagbago na ang ihip ng hangin ngayon para kay Public Attorney's Chief Persida Acosta. Sa isang press conference sa Manila Hotel kaninang umaga, sinabi ni Acosta na ang talamak na krimen na dulot ng droga ang nagpabago ng kanyang pananaw kaugnay sa capital punishment. Aniya, nakakabahala na kasi ang sitwasyon ng Pilipinas at kung di pa mahihinto ito, ay lalala pa ang nararanasan nating sigalot. Base sa datos ng PIDEA, lumalabas na 1.8 milyong Pilipino ang sangkot sa ilegal na droga at nasa edad 15 pataas ang mga gumagamit nito. Tila nakahanap naman ng kakampi ang PNP sa katauhan ni Acosta pagdating sa kanilang all-out war laban sa droga. Ani Acosta, suportado niya ang kampanya ng pambansang pulisya at kaisa siya nito sa kanilang anti-drug campaign. Ito ay kahit pa nasa halos 200 na ang napabalitang pinatay na suspected drug pushers at drug users sa bansa. Gate pa niya, panahon na para ibalik ang magandang imahe ng Pilipinas at dapat ay kilalanin ang pagsusumikap ng mga pulis kaugnay dito. Bakit sinisisi niyo yung pulis, buong PNP? Bakit sisisihin niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga scalawags, natatanggal, naawol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay, nandito sa plaza, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandun pa ako. Sabi ko, buhay, pinakain pa ng pulis. O yung sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Bakit sinisisi niyo yung pulis, buong PNP? Bakit sisisihin niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga scalawags, natatanggal, naawol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay, nandito sa plaza, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandun pa ako. Sabi ko, buhay, pinakain pa ng pulis. O yung sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Senate Committee on Justice and Human Rights, chaired by Senator Laila De Lima, is now preparing the list of resource persons to be invited to the investigation on the extrajudicial killings of personalities involved in illegal drug operations. The probe aims to determine correct data on the alleged victims of the said extrajudicial killings. We will going to identify and showcase or highlight representative cases. Nasa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions. The Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Panfilo Lacson, is also set to conduct its investigations as a secondary committee.
De Lima says she doesn't see any problem should there be a separate investigation by the two committees. Under the rules, pwedeng mag-joint hearing, pwedeng hindi. Whether or not it's joint or hiwalay, the rule is that mauuna muna, talagang magre-report sa body. Sa plenary would be the primary committee. De Lima targets to start the probe by the 2nd or 3rd week of August. I was surprised. You know, yung hindi ko akalain na he would do that. It's of course flattering. I think that's also a manifestation na wala talagang personalan. Sa opisyal na tala ng PNP, nasa 316 ang patay. 4,386 naman ang arestado, 141,310 naman ang sumuko. Ayon sa CHR, nasa 41 ngayon ang hawak nilang reklamo ng paglabag ng karapatang pantao kaugnay sa operasyon kontra droga. Magiging patas daw sila sa investigasyon. Hindi kami one-sided simply because we should really understand that the CHR is an independent constitutional body. Wala po kaming pinapanigan. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Your country, I am my country. Ibalik na ang parusang bitay. Wala nang takot itong mga kriminal sa paggawa ng krimen. Kasi nakikita nila na madali nilang lusutan. Madali nilang takasan itong krimen. Pero sabi ko nga, walang kriminal, kahit na gaano kawalang hiya ito, na hindi siya matatakot kung merong Damocles sword na nakapatong sa ulo niya, na oras na gumawa siya ng krimen, ay merong parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanya. Biro mo, laboratorio na ng shabu ang tinayo sa Pilipinas. Pagkatapos, life imprisonment lang siya. At pagdating niya sa Bilibid Prison, parang nagbakasyon lang siya dahil meron siyang tagamasahe, sa kanya lahat ang amenities, ang cellphone, at continue pa rin yung kanilang illegal activities. Dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Ang tao, at binigyan nila ito ng kaukulang parusa. Ang pinakamabigat na parusa under yung heinous crime law, yung death penalty nga. Meron naman kulatilya dun sa 1987 Constitution natin na unless there is a compelling reason, you can impose a death penalty. I will have to maybe convince Congress to create something like 30 criminal circuit courts to try drug cases only para mabilisan. And I will recommend to Congress the restoration of death penalty by hanging in public. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Ito hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says, it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala noon, yung droga wala yan. I mean, they rape before, but bestial instincts. Dito, 1 year old, 3 months old, nire-rape, pinapatay, anak ka ng
Tapos sabihin nila, wag yung death penalty kasi inhuman. Ano pa bang makita po human killing an 18-year-old child, raping? Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng giyera laban sa droga. Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta is hoping that the planned Senate inquiry on illegal drugs-related killings will be done fairly. The probe is being pushed by neophyte Senator Leila de Lima. This report. Yan lang aalamin natin. Lahat ba yan above board? We will going to identify and showcase or highlight representative cases. Nasa tingin namin meron talagang mga indikasyon na something is wrong because signs of executions. I would want to come up with the proper legislation to address whatever gaps there are, whatever na mga excesses there are in those police operations. So bakit laging pulis ang may kasalanan? Tingnan mo na kung ano talaga ang sitwasyon, ang senaryo. Kung 20,000 plus, and uulitin ko, ang sumuko, buhay, ligtas, at tinulungan ng kapulisan, bakit mo ibibintang yung 100 sa pulis?